By the way, update muna ako sa aking ano ha, kabayan. Hmm, 'Di ba last ano ko na-post ko no November kasi nga ay yung tumawag ako sa pinaano ko 'tong ano ko, ATM at naging 40. Hindi nila nilagay naging 40. Pero kitang-kita dito, eh. Yung alam ko na last na pera ko is nasa 5K yun. Kasi nga ginamit ng kapatid ko yung 5,000 na. Tapos noong October, nilagyan ko ng Dasmel. O, nakatatak yung Dasmel. Sige, pagdating ng October 24, dito na, may nag-withdraw na. Kasi hindi ako mahilig mag-withdraw ng pera dito. 600. Tapos nag-withdraw ng Dasmel. Tapos nag-withdraw ng isang piso. Tapos nag-deposit din ng piso. Pagdating dito, pagka October 27, may 600 na. Nag-withdraw ulit. Tapos may 300 na withdrawal. Tapos pag ano na, pagka October 27, nag-deposit siya ng 300. Pagdating naman ng ano, nag-deposit nga siya. Pagdating dito pagkahapon siguro to, kumuha ulit ng 3,500. At saka, ito na time na to, sinumbong ko to noong November 31, nag-report na ako dito sa Hong Kong na scam, na phishing, ang tawag doon. Kaya sabi doon, maglagay daw ako ng 3 beses na resibo, itong 583, 619, at saka ano, 586. Itong tatlo na to ang na-deposit ko. So, 1,500 lahat to, eh, yung transfer ko nasa 1,617. Kasi na-report ko na, sabi nila 5 days after. So, pagka 5 days after, hindi pa rin, tumawag ako doon sa hotline nila, sa customer service, hindi pa na process kaya. Naisipan ko, ipadala ko na lang talaga itong passbook ko sa Pinas. So, pag ito na, nakuha ko na ngayong buwan na to, anong nakaraan na araw. Dito talaga nakita na yung nawala kong 7,000, dito na dinipasit na nila pagdating ng ano, December 1, 2, 3, 4. So, 4 na beses yan naglagay. At saka nung December 5. Ito kasi yung last ko na hulog, 586. Kaya, alam niyo na guys, kung sino talagang nasa wala namang nakakaalam dito, di ba? Yung mga trabahante lang din nila sa bangko. But thanks God, at least nakuha ko rin na ibalik din nila yung pera ko. Kaya, ito lang. Unti-unti lang kasi ako maglagay. Alam mo na, at least meron konti. Since 2000, ano pa ako, nag-apply ako abroad 2006. Kaya ito na yung ko. Nakuha na sa, ayan Kabayan Savings. Pero, nasad ako ngayong 2025 na November na. Naging 40 na lang ang laman. Na sana, 7K sana yun. Pero at least naman, na-i-report. Kailangan talaga i-report para maibalik siya. Ay, naku na nangyari. At ito na siya ang bago. 2,000 kasi nila yan pag puno na. Oo, napuno na nga talaga. Kaso hindi nila nilagay yung 40. Kasi yun naman talaga yung pera na laman sa ATM ko, 40 peso na lang. At saka yung ni-report ko, maghihintay ka rin ng isang buwan mahigit. Pero at least, maibalik nila. So, ito na yung bago. 12/31. Tingnan nyo, may withdraw, may deposit.
konti lang talaga yung masi-save ninyo, oh. Kung magde-deposit mo sila, yung tobo-tobo nila, oh. Tingnan mo, 0.26, 0.27. Kaya hindi talaga ako naglalagay ng malalaki pera dito. Ang kagandahan lang kasi dito, kapag OFW ka, 2,000 yung maintaining balance pag hindi ka na mag-abroad. Pero sa pag-open mo, yung first time mo mag-open ng ito, kabayan ko, nag-a-apply ka pa lang, papuntang abroad, nag-offer sila na kahit isang daan, yung para may laman lang. Kaya, pinakontinue ko to. Hanggang year 2016 ako nag-umpisa nitong kumuha. Hanggang ngayon, member na. Ilang years na yun? 16. So, 9 years. Tapos, 9 years akong, ano, tuloy-tuloy sa paghulog nito. Tapos, pagka year 2025 lang, nagkaganon yung sitwasyon. Pero kailangan talaga update para malaman ninyo may laman pa ba o wala. Kahit wala akong online banking, pero kinuha pa rin yung pera, di ba? Masakit kahit OFW, nag-ano tayo ng pera, pero, ay, pero at least naman lang, i-update talaga kahit hindi man every month, other month, i-update pa rin. Kaya ito na ngayon ang laman. Konti lang, pero at least, naibalik rin. Yan, thank you. Thank you sa pag-listen ng stories. By the way, ito pala yung pera sa HQ. Okay. Di ba magkaiba? Iwan ko lang, parang fake din to. Ay, naku, ang dami kong mga trials dito sa HQ. Yan lang. Thank you.